Nasa bar ngayon si George kasama ang kanyang mga kaibigan dahil maghahunting ang mga ito ng mga babae. Kaso siya ay nakaupo lang sa sulok habang busy ang kanyang mga kaibigan. Nakatingin siya sa picture ng nag-iisang babaeng gustong-gusto niya. Si Samantha na naman ba yung tinitignan mo sa cellphone? Natatawang tanong ni Kurt nang tumabi ito sa kanya. Hindi niya napigilan ang ngumiti sa tuwing naririnig niya talaga ang pangalan ni Samantha na binabanggit ng ibang tao. Ay natutuwa siya. Pumalik ka na nga lang doon pare. Sita niya dito. Ngunit hindi umalis si Kurt sa kanya. Mabilis na in-off ni George ang cellphone at inilagay sa kanyang bulsa. Ayaw ko na dun. Hindi siya magandang babae. Depensa naman ito habang natatawa. Binatukan ni George ang kaibigan. Kayo talaga, kung ano-ano na ang mga iniisip at ginagawa niyo. Nagbakla-baklaan naman si Kurt. Kasi pare, mas mabuti na yung nag-enjoy kami kasi wala na talagang lumalapit na babae sa amin. At saka, hindi kami katulad sa'yo na patay sa isang babae na wala namang gusto sa'yo. Napasinghap na lamang si George. Totoo naman kasi ang sinabi ni Kurt. Walang gusto si Samantha sa kanya. Ang totoo pa niyan, kahit tignan man lang siya ni Samantha, ay hindi nito nagagawa. Binatukan niya ng malakas si Kurt. Kinuha niya ang bote na maliit na beer. At least loyal. Depensa niya. Natawa na lang ulit si Kurt. Pero sa babaeng hindi naman sa'yo. Kung hindi lang siguro kaibigan ni George si Kurt, ay kanina pa niya ito sinuntok. Kaya ang ginawa na lamang ni George ay ininom ang beer. Pagkatapos ay tumayo siya at iniwan si Kurt. Pumunta siya sa dance floor kung nasaan ang iba pa niyang mga kaibigan. Oh, bakit kayong ka lang? Malakas na tanong ni Kyron sa kanya. Ngumisi lang siya. Hindi pa ba tayo uuwi? Tanong niya na makalipas pa ang ilang sandali. Binatukan siya ni Tyrone. Hindi pa nga tayo nakaisang oras dito ay uuwi na agad tayo. Sayang ang kasiyahan. Sita nito. Natahimik na lamang si George. Kahit maganda naman ang tugtugan ng DJ ay hindi siya sumayaw. Talagang gusto na niyang umuwi. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas ay aalis na sana siya sa dance floor ay nakita niya si Samantha sa isang table kasama ang mga mayayaman nitong kaibigan. Sa puntong iyon ay bigla siyang nakaramdam ng kaba, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang kasiyahan. Pare, tawag niya kay Justine. Agad naman itong tumingin sa kanya na nagtataka. O bakit? Parati bang pumupunta dito si Samantha? Tanong niya. Gusto niyang malaman kung parati bang pumupunta dito ang gusto niyang babae. Kasi kung oo, dito na lang siya pupunta kapag wala siyang ginagawa. Ang alam ko pare ay taga Saturday lang yan pumupunta dito. Tulad ngayon, imporma ni Justine. Tumango lang siya. Ang hawak niyang bote ng beer ay agad niyang ininom pero hindi pa rin nawawala ang kanyang titig kay Samantha. Ang ganda niya talaga. Darating din ang araw na mapapasidin mo ako, Samantha. Hindi ako hihinto hanggat hindi ka magiging akin. Iyon ang kanyang pangako sa sarili. Sandali pa ay biglang tumingin sa kanyang direksyon si Samantha. Isa siyang lalaking tao pero sa minutong nagkatitigas sila ay biglang nakaramdam siya ng kilig. Pare, tumingin si Samantha sa akin. Hindi niya napigilang sabihin yun kahit alam niyang hindi siya maririnig ni numan. Pero mas lalo siyang kinilig nang biglang ngumiti ito sa kanya. Alam ni George na hindi siya nagkakamali. Talagang nakatingin ito sa kanya na para bang silang dalawa lamang ang sa mundo. This is the first time. Giit niya sa kanyang sarili. George! Sigaw ni Tyrone pero hindi niya ito pinansin dahil mas pinili niyang pakatitigas si Samantha dahil talagang nakangiti ito sa kanya. Pero natigilan din siya
nang biglang may bumangga sa kanya mula sa kanyang likuran. "Samantha!" Malakas na sigaw ng isang babae. Nagmadali itong lumapit kay Samantha. Sa minutong yun, naglaho bigla ang kanyang kilig. Dismayang-dismaya si George. "Akala ko, ako ang ginigitian niya." Dismayang sabi niya sa kanyang sarili. "George!" Muling tawag ni Tyrone sa kanya. Doon lang niya pinansin si Tyrone. Nakakunot ang kanyang noo habang tumingin dito. "Ano?" Singhan niya ng malakas. Napatingin pa siya ulit sa direksyon ni Samantha, ngunit wala na ito doon. "Nakita mo na ba si Samantha?" Tanong ni Tyrone sa kanya. Hindi siya agad nakasagot kasi talagang nagbago ang kanyang mood. Pero luminga-linga siya na muling nagtanong si Tyrone. Isang kasinungalingan. "Nandito siya ngayon. Gusto mo bang puntahan natin si Samantha?" Tanong ni Tyrone. Sa katunayan, gusto niya ang pumapasok sa isip ni Tyrone. Kaso lang, mas gusto niyang formal siya makipagkilala dito. Ayaw niya sa ganoon, kaya walang pasabi ay nilisan niya ang dance floor. "George, di ba crush mo naman si Samantha? Kaya tara na!" Sigaw nito. Mas lalo siyang niinis. Nang makabalik siya sa kanilang table, ay dadatad niya si Kurt na may kasamang babae na nilalandi. Mas lalo lamang siyang niinis, kaya kinuha niya ang isang bote ng beer. Tinalikuran agad niya si Kurt. "George!" Tawag ni Kurt nang hindi pa siya makalayo. Hindi siya agad humakbang, pero hindi siya lumingon. "Nakita mo na ba si Samantha?" Tanong nito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil alam niyang inaasar lamang siya nito, kaya mabilis na siyang umalis sa loob ng bar. Doon siya sa labas tumambay. Isang oras na siyang tumambay sa labas. Nakuha na maraming babae ang kanyang pansin at napalingon siya. "Sam, hindi ka ba nakahanap ng private driver?" Tanong ng kaibigan nito. Sa puntong yun ay may pumasok agad na ideya sa kanyang isipan. "Ito na yung pagkakataon ko." Saad niya sa kanya sarili. Huminto ang mga ito sa kanyang tabi. Mabilis siyang napatingin sa mga ito, pero hindi siya napansin, kaya nagpatuloy lang ang mga ito na mag-usap. "Hindi pa nga eh. Gusto ko talaga yung tumatagal sa ugali ko." Tugon naman ni Samantha. 3 araw nang lumipas noong marinig ni George ang usapan na iyon, at ngayon ginawa niya ang lahat para lamang mamukha siyang isang driver. Gagawin niya talaga ang lahat para lamang mapansin siya ng kanyang taong mahal. Sigurado ka na ba talaga sa naging desisyon mo, pare?" Natatawan tanong ni Tyrone sa kanya. Nagiinom sila ngayon sa kanilang treehouse. Ang iba niyang kaibigan ay busy sa mga ginagawa nito. Siya naman ay kausap lamang si Tyrone na para namang hindi siya tutulungan. Sigurado na talaga ako sa gagawin ko, pare. Ang gusto ko lang malaman ay nagawa niyo ba ang ipinagawa ko sa inyo?" Sabi naman niya. Sumimsim si Tyrone sa beer nito. Siya naman ay naghintay lang kung ano ang masasabi nito. Sila lang kasi ang mapagkakatiwalaan niya sa ganitong kagustuhan. "Maayos na ang mga peke mong dokumente, George. Bukas ko yung dadalhin kasi nakalimutan kong kunin sa fixer ko. Wala ka nang dapat ipag-alala dahil maayos kung magtrabaho ang fixer mo." Paliwanag nito. Hindi na napigilan ni George ang kanyang ngiti. "Isa na lang ang poproblemahin ko. Sana nga lang ay matanggap ako sa trabaho na yun." Saad niya, kinakabahan pa din. Tumitig si Tyrone sa kanya. Alam niya kung anong klaseng titig yun, kaya muli siya nagsalita. "Wag mo na sabihin yan, pare. Hindi ako baliw. Gusto ko lang ang babaeng yun. Bahalang araw, mararamdaman mo rin tong nararamdaman ko. Sinasabi ko sa'yo yan kasi dyan ka rin pupunta." Natatawa niya sabi. Hindi nakapagsalita si Tyrone
kasi uminom lang ito ng beer. Para bang pinatagos lang nito sa kabilang tenga ang kanyang sinabi. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang lumapit sa kanya si Kurt. Lasing na ito, pero alam niyang magugustuhan niya ang sasabihin nito kasi nakangiti ito. George! Sambit nito sa pangalan niya. Nakita mo na ba ang bagong trending ngayon sa social media? Tanong nito. Walang pasabi ay binawi ni George ang hawak na cellphone ni Kurt. Mabilis siyang tinignan ang balita nang nasa news. Bumili na naman siya ng isang malaking lupa sa Mindanao. Saad ni Kurt. Napangiti si George. Isa sa nagustuhan niya kay Samantha ay ang pagiging mayaman nito sa paraan na may natutulungan itong ibang tao. Pero hindi naman yun ang habol ni George dahil mayaman naman din sila. Bumili siya ng isang malaking lupa para sa mga rescued dogs and cats. Marami din siyang natutulungan tao kasi pinapasahudan niya ang mga yun. Nabanggit niyang hindi mapigil ang ngiti. Muling binawi ni Kurt ang cellphone nito. Umakbay si Kurt sa kanya. Alam mo, baka maging karibal kita kapag ma-inlove din ako kay Samantha. Giit nito. Mabilis sa binatukan ni George si Kurt. Subukan mo lang pare. Makikita mo talagang hinahanap mo. Naiinis niyang sambit. Lumayo sa kanya si Kurt habang patawa-tawa ito. Pero hindi pa rin siya makapaniwala sa ginawa ni Samantha. She's getting hotter about that. Saad niya sa kanya sarili. Marami talaga nababali sa pag-ibig, ano? Ako kasi, mas pipiliin ko yung mga babae na kusang lumalapit sa akin. Sambit bigla ni Tyrone. Napasinghap naman siya. Kinatitigan niya ang kaibigan. Darating balang araw ang babae ang magpapabaliw sa'yo. Pinagdarasal ko yan. At kapag nangyari yun, tatawanan kita. Ako na naman ang mga asar sa iyo. Giit pa niya. Sandali pa ang lumipas ay bigla na naman lumapit sa kanya si Kurt. Pero hindi nakangiti ito, kaya nakakunot ang kanyang noo. May sasabihin ulit ako sa iyo. Panimula nito. Hawak pa rin ito ang cellphone. Kukunin niya sana ang cellphone ni Kurt, pero inilayo niya iyon. Ibigay mo yan sa akin para malaman ko na kung ano ba ang punto mo. Maotoridad niya sabi. Pero huwag kang magalit o mawala ng pag-asa. Tanong nito ng diretso. Sa puntong yon, hindi na niya alam kung ano ang sasabihin nito. Sabihin mo na lang ang gusto mong sasabihin. Mahinahon ang kanyang boses. Sumandal si George sa headboard ng upuan. Sandali pa ay tumabi na sa kanya si Kurt. Naramdaman niyang nagdadalawang isip pa itong ibigay sa kanya ang cellphone. Huwag ka talaga malungkot dyan. Sambit pa nito. Mabilis sa binasa ni George ang headline sa balita. Ngunit nang matapos niyang basahin ito, ay natigilan siya. Bigla bang nagbago ang ikot ng mundo at bumagsak sa kanyang katawan ang bawat problema ng mga tao. Baka fake news lang ito. Sambit ulit ni Kurt. Hindi alam ni George kung ano ba dapat ang kanyang nanamdaman kasi talagang nawala ang timpla ng kanyang emosyon. Sandali rin ay kinuha ni Tyrone na cellphone at binasa nito ang headline ng news. Narinig niyang mahina itong tumawa. Si Samantha ay may ka-date na ngayon? Alam ni George na isa lamang iyong pangiinis. Pero talagang naiinis siya. Kaya mas lalo siyang nakaramdam ng galit sa puntong yun. Hindi yan totoo. Depensa niya. Gusto niyang hindi paniwalaan ang nabasa. Pero inisip din niyang baka nga totoo. Paano na ang pag-ibig ngayon ni George para kay Samantha? Pabirong tanong ni Tyrone. Natahimik siya. Napatitig na lamang siya sa bote ng mga beer. Walang pasabi ay mabilis siyang binuksan ng isang bote. Nilagok niya ito. Sinundan pa niya ng isa hanggang sa naubos niya ang 4 na bote. Wala siyang boyfriend ngayon. Hindi ako naniniwala sa balitang yan. Galit niya sabi. Natahimik lang si Tyrone. Hindi mo na ba itutuloy ang plano mo? Seryoso ang tanong nito.
Sa puntong yon ay nagdadalawang isip siya kung sasagot pa siya. Pero tumitig siya kay Tyrone. Hindi ako aatras. Para saan pa ang pagmamahal ko sa kanya? Kahit marami mangyari, gagawin ko pa rin ang lahat. Porsigidong sambit niya. Dahil sa kanyang sinabi ay malakas na sumigaw si Tyrone. Tumayo ito at kinuha ang isang bote na wala ng takip at inikot-ikot sa ere hanggang sa lumabas ang laman nito. Yan ang gusto ko sa iyo, George. Isa kang palaban. Masayang sambit nito. Akalain mo yon? Mas naging masaya pa si Tyrone sa kanya. Dapat lang na hindi ako titigil. Pangarap ko pa noon man si Samantha. Bulong niya sa kanyang sarili. Nasa harapan ngayon ni George ang napakalaking bahay ni Samantha. Hawak niya sa kanyang kamay ang mga peking dokumento para magmukha talaga siyang mahirap na lalaki at mag-a-apply siya bilang isang private na driver. Kakayanin mo to, George. Pampagana niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay nag-doorbell na siya. Mabilis naman na may nagbukas sa kanya. Subalubong kay George ang isang matandang katulong. Ano pong sadya ninyo? Tanong nito. Agad nang ngumiti si George. Nais ko po sana mag-apply bilang private driver po ni Miss Montefalco. Tugon niya. Napatitig sa kanya ang matanda mula ulo hanggang sa kanyang paa. Kung ganoon, sumunod ka sa akin sa loob. Imporma nito. Lihim na nagdiwang si George. Namamangha naman siya sa taste ng architectural ni Samantha. Maganda talaga ang bahay nito. Dala mo na ba ang requirements? Muling tanong nito nang nasarap nan sila ng malaking pintuan. Kompleto na po ako. Tugon naman niya. Hindi na ito lumingon sa kanya. Kasabay ng pagbukas sa malaking pintuan ay ang muling pagsasalita nito sa kanya. Panigurado akong isa ka na naman sa hindi tatanggapin ni Ma'am Samantha. Dahil sa sinabi nito ay napakunot siya ng noo. Marami siyang naririnig na masungit talaga si Samantha pagdating sa ibang tao. Mukhang ganoon din ang matandang ito. Pangako ko po sa inyo na parehas tayo makapagtrabaho dito. Magugulat ka na lang bukas ay ako na ang driver ni Ma'am Samantha. Nakangiti siya habang sinasabi yun. Napakunot naman ang noo na matanda na makatingin ito sa kanya. Pustahan pa tayo ng 100. Paninigurado nito. Hindi na napigilan ni George ang kanyang tawa, pero mula sa kanyang bulsa ay bumunot siya ng 100. Pustahan. Masaya niyang sabi. Ganoon din ang ginawa ng matandang katulong. Ito ang kumuha sa kanyang pera. Ako ang mananalo. Giit nito. Muli na silang lumakad. Tumungo sila sa isang nag-iisang kwarto sa baba. At nang nasarapan na sila, ay bigla ba ay nakaramdam ng kaba si George kasi kahit papaano ay baka nga hindi siya makapasok sa trabahong ito. Good luck na lang sa iyo. Nakangisi ito na para bang tinatakot siya. Ngumiti lang si George kahit ang totoo ay talagang kinakabahan na siya. Mabilis siyang kumatok ng 3 beses. Come in! Sigaw ni Samantha. Nang marinig ni George ang boses ito, ay mas naging ganado siyang ipanalo ang pag-apply. Unti-unti na siyang pumasok. Magandang umaga, Miss Montefalco. Bati niya nang sa wakas ay mabuksan niya ang pintuan. Ngunit nadismaya si George na hindi malang ito bumalik sa kanyang direksyon o sumagot. Kaya ang ginawa niya ay nakatayo lang siya. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Masungit na tanong nito. Agad na naalerto si George. Lumapit siya sa desk nito at mabilis sa umupo sa upuan. Ako po pala si George Estrella. Mag-a-apply po sana ako bilang private driver ninyo. Imporma niya. Inilahad niya sa desk nito ang kanyang mga dokumento. Sandali siyang natahimik. Hindi nga alam kung ano na ang kanyang gagawin
dahil hindi man lang tumitingin sa kanya si Samantha. Masungit na naman siya. Giit ni George sa kanyang sarili. Anong dahilan mo bakit ka gusto mag-apply? Tanong ni Samantha. Nagulat siya sa tanong nito. Alam niyang simple lang naman iyon, pero hindi niya akalain na ganoon lang. Shit! Anong isasagot ko? Naguguluhan niya sabi sa sarili. Huwag mo sabihin na nakita mo lang ang flyers ko tas naisipan mo mag-apply. Masungit pa rin itong saad. Ilang sandali pa ay biglang tumingin sa kanya si Samantha. Nagkatitigas sila. Ang titig ni George ay isang paghanga habang kay Samantha naman ay para bang ginajudge nito ang kanyang buong pagkatao. Nag-apply ako dahil ito lang ang kaya kong mapag-applyan kasi mahirap lang kami. Gusto ko din tumulong sa aking pamilya. Sagot niya. Sa kaloob-looban ni George, gusto na niyang tumayo pero mas nangamba siyang baka hindi siya matanggap sa naging sagot niya. Kumunot din kasi ang noo ni Samantha. Nagpakatotoo ka ba sa iyong sarili? Tanong nito ulit. Para siya nitong pinifishing, kaya tumango siya. Oo. Binuklat nito ang kanyang dokumento. Binasa nito ang mga yun. Kinakabahan pa rin siya. Ilang sandali pa ay muli itong tumingin sa kanya. You are hired. Walang gana nitong saad. Sa puntong yun ay napangiti si George. Nakita pa siya ni Samantha, kaya tumigil agad siya dahil may sasabihin pa ito. Ang ayaw ko ay ang malilate. Hate na hate ko yun. Ayaw ko rin ang pinapakialaman ako. Ayaw ko na kinakausap ako sa loob ng kotse. At ayaw ko rin ng mabaho. Ayaw ko na nagsisigarilyo o nakakaamoy man lang noon. At sa oras ng trabaho, maging mapagmatyaga ka. Ayaw ko rin na mabilis magpatakbo. Paliwanag nun. Lihim na nagdiwang si George dahil pasok na pasok siya sa mga sinasabi nito. Maraming salamat po. Saad ni George habang nakangiti pa rin. At ayaw ko nagmumukhang dugyot. Kung maaari ngayon ka nalang magsimula kasi may pupuntahan ako. Patuloy pa nito. Naalerto si George. Kaya gusto kong babaeng ito ay dahil masipag kahit masungit. Sabi niya sa kanya sarili. Wala ka bang itatanong? Magaspang pa rin ang boses ni Samantha. Wala na po. Sa labas na lang po ako maghihintay sa inyo kapag kailangan niyo na po ako. Sabi niya. Hindi na nagsalita pa si Samantha. Mabilis na umalis si George. Nang makalabas na siya, ay sumalubog sa kanya ang matandang katulong. Mukhang sa akin mapupunta ang pera mo. Saad ni George. Malungkot ang matandang katulong. Si George naman ay hindi mapigilan ang kanyang ngiti. First time na sa loob na 5 taon ay may private driver na si Ma'am Samantha. Imporma nito kahit hindi naman niya tinanong. Nasa bulsa na rin nito ang kamay para ibigay ang pera pero mabilis siya nagsalita. Sa'yo na po ang pera. Simple nga sagot. Nanlaki ang mata nito. Sigurado ka? Ngumiti lang si George. Nasaan na susi ng kanyang kotse? Agad na naging alerto ang matanda. Kukunin ko muna. Pero teka, hindi mo man lang ba ako tatanungin sa pangalan ko? Tanong nito. Ano? Simpleng sagot niya. Mukhang may kakampi na agad ako dito Giit pa niya. Call me Bibang na lang. Saad nito. Manang Bibang. Natatawang sabi ni George. Nalukot ang noo nito. Bibang. Muling sambit ni Bibang. Kinagabihan din ay nanlibre si George sa kanyang mga kaibigan dahil sobrang saya niya dahil sa naging success ang kanyang plano. What now? Tanong ni Tyrone. Nasa bahay lang sila ngayon dahil ayaw niyang pumunta ng kung saan. Magpapatuloy ang aking plano kasi yun naman ang gusto ko. Depensa naman ni George. Ngunit kakaiba ang timpla ng mukha ni Tyrone. Nararamdaman niyang may sasabihin pa ito.
Umupo siya sa sofa habang hawak pa rin ang champagne flute. Pre, boto naman talaga ako sa pagmamahal mo kay Samantha. Kaso lang, naisip ko, mamahalin ka niya ba kung ganyan ang gagawin mo? Paano kung malaman niyang nagpapanggap ka lang? Sunod-sunod itong tanong. At dahil doon ay natahimik si George. Noon pa man ay hindi niya naisip ang ganoon kasi mas nangingibabo sa kanya ang plano. Napatulala siya. Tumitig siya kay Tyrone. Concern ito sa kanya. Kapag Juan ay muli itong nagsalita. Darating talaga ang araw na mangyayari yan. Sumimsim muna siya ng champagne. Pero hanggat hindi pa niya alam, ay sisiguraduhin kong mahal na niya ako. Depensa naman niya. Ikaw ang bahala pare. Kung ano man yung plano mo, ay nandito lang ako para sa iyo. Basta, huwag ka lang talaga mag-emot sa harapan ko kung sakaling hindi naging successful yung mga plano mo. Saad ni Tyrone. Nararamdaman niyang hindi gusto ni Tyrone ang kanyang ideya. Wala naman siya mapagpipilian. Mahal lamang niya si Samantha. Ito lang ang plano o paraan na alam niyang makapagpapadali sa kanya para mapansin ni Samantha ang kanyang matagal ng pagmamahal. Ipapangako ko na hantong sa tama ang lahat ng ito. Tanging sagot ni George. Ngumiti si Tyrone sa kanya kasabay ng pagtayo nito at pumunta sa kanyang kusina. Siya naman ay talagang napatitig na lamang sa champagne glass na nasa maliit na lamesa. Hindi ko sasayangin ang planong to. Pangako ni George sa kanyang sarili. Kinabukasan din ay maaga siyang dumating sa bahay ni Samantha. Maaga ba kung umalis kayo si Miss Montefalco? Tanong ni George kay Bibang. Nagdidilig ito ng halaman habang siya ay nakatingin lang dito. Hintayin mo na lang siya. Maaga yan. Saad nito. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang pintuan at kitang-kita niya ang paglabas nito habang sobrang ganda ng mukha nito. Ang ganda naman niya. Saad ni George sa kanyang sarili. Pinigilan na lamang ni George ang sarili na mapangiti. Sinalubong niya si Samantha. Kukunin niya sana ang bag nitong malaki pero napatigil ito. Kaya ko na, singhal ni Samantha. Natigilan naman siya pero bumuntong hininga na lamang siya sa likuran nito. Mabilis siyang naglakad papunta sa kotse nito at pinubuksan niya ito. Na makapasok na ito sa loob ay pumunta na agad siya sa driver's seat. Let's go to Salmon Company, imporma nito. Mabuti na lamang ay alam ni George kung saan iyon, kaya mabilis silang umalis. Ngunit nagulat siya na biglang nagsalita sa Samantha. May natanggap akong flower kanina lang. Wala ka bang nakita kahit na sinong maaaring naghatid nun? Tanong nito. Labis na ikinagulat ni George ang tanong nito, kaya mas binagalan niya ang pagmamaneho. Wala po eh. Saad niya, ngunit lihim siyang natawa dahil galing yun sa kanya. Binayaran niya si Bibang na malaking pera, kapalit na tutulungan siya nitong ilagay yon doon. Marami mang naging tanong kaninang umaga si Bibang ay ipinaliwanag na lamang niya ang lahat. Bago kasi siya pumasok sa trabaho ay madaling araw pa lang kinita niya si Bibang para gawin ang bagay na iyon. Mabuti na lang talaga ay nadadaan sa pera si Bibang. Kapag may nakita kang kahina-hinala sa labas ng bahay ko, sabihin mo sa akin. Magaspang nitong sabi. Sige po. Saad niya. Napakagat siya ng kanyang labi. Naramdaman kasi ni George na nagustuhan ni Samantha ang flowers na binigay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, nasa harapan na sila ng kumpanya nito. Mamaya ka na bumalik dito. Pero sa oras na yan pa ang isusuot mo, ay hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Naiinis itong imporma. Malakas itong isinarado. Agad ang pintuan ng kotse. Tinignan ni George ang kanya sariling damit. Wala namang mali ah. Sinunod ko lang naman na sinabi niyang hindi maging dugyot.
Saad ni George sa kanyang sarili. Pero napangiti siya dahil iniisip niyang baka gusto siya nito at ayaw lang na makitang maganda na sobra ang kanyang damit. Ngunit napaisip din siya na baka ay hindi talaga nito gusto ang kanyang kasuotan. Kailangan mo magtiis, George. Pinasok mo ito. Kaya magtiis ka sa kasungitan ni Samantha. Saad niyang walang pagsisisi. Mabilis niyang nilisan ng kumpanyang yun na dala ang pangarap na balang araw ay mamahalin din siya ni Samantha. Isang linggo na ang lumipas ay walang bago sa pakikitungo ni Samantha sa kanya. Magaspang itong magsalita at parati siyang pinapagalitan kahit wala naman siyang naging kasalanan. Nagtataka na talaga ako na simula noong nag-apply ka sa akin bilang private driver ay marami na ako natanggap ng mga flower at letter. Biglang saad ni Samantha. Magaspang na magaspang ang boses nito. Tutungo sila sa isang kabilang barangay dahil may training ito ng 3 days. Sa loob din kasi ng isang linggo ay parati siyang palihim na nagbibigay ng mga bulaklak at sulat. Akala nga niya ay hindi nito napapansinin ang mga yon. Hindi ko po yan gagawin, ma'am. Sadyang maganda lang po kayo kaya siguro marami kayo natatanggap. Depensa naman ni George. Bumuntong hininga si Samantha. Ang weird lang kasi. Hindi na napigilan ni George ang magtanong. Ayaw niyo po bang nililigawan po kayo? Naging alerto si George na baka ay magsusungit na naman ito. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Samantha na siyang ikinagulat ni George. First time? Giit ni George. Hindi naman kasi ako manhead. Mukha ba ako manhead? Hindi ko lang kasi magets kung bakit idadaan pa sa pa-secret-secret. Naiinis itong sambit. Napakagat ng lapis si George. Shit, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Pwede naman pala siyang ligawan. Meron naman kasing ganyan po na natatakot magpakilala. Saad niya. Sana ganito na lang parati na makapag-usap kami na matino. Giit niya sa kanya sarili. Akala ni George ay magsasalita na ulit ito pero natahimik lang si Samantha. Ngunit hindi na niya napigilan ang kanya sarili na magsalita. May mga lalaki talaga na mas iniisip nilang bawal ligawan ang mga babae. Depende na rin yun sa naririnig nilang kwento. Maiba naman na matagal nang may gusto sa babae pero hindi pa rin alam kung paano sasabihin yun kahit marami na siyang naririnig na payo. Mahabang paliwanag niya. Dahil sa kanyang sinabi ay biglang mahinang natawa si Samantha. Kaya napatingin na siya sa rear view. Nakita niyang nakatingin pala sa kanya ito. Saglit silang nagtitigan sa rear view pero kumunot ang noo ni Samantha. In short, duwag. Natuod si George sa sinabi nito. Para bang pinapatamaan siya nito. Alam na kaya ni Samantha? Pero hindi niya pinapahalata na para siyang natamaan sa sinabi nito. Napaisip tuloy si George kung isa ba talaga siyang duwag. Marami nang naligaw sa akin, George. At itong secret admirer ko lang ang parang duwag. Saad nito. Kaya mas lalo lang nakaramdam si George na naliliit siya. Maliban niyang sa puntong yun ay bigla siyang mahinang natawa pero pilit lang. May ganoong ang duwag. Nagdadalawang isip siyang sabihin iyon. Narinig niya ulit ang mahinang tawa ni Samantha. Pero gusto ko rin naman ang ganoon. It was my first time. Para nga lang akong nililigawan ng isang shadow. Hindi niya alam kung dapat pa siyang masiyahan sa sinabi nito at hindi niya namalayan na para bang mas bumabagal ang oras. Kung makikita ko yung secret admirer mo, sasabihin ko sa kanyang mag-confess na lang siya. Saad niyang kinakabahan na baka mali ang kanyang masasabi. Doon lang din namalayan ni George na nagkaroon na pala silang dalawa na magandang usapan. Hindi na niya napigilan ang ngiting kanina pa gustong kumawala sa kanyang labi. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita sa Samantha na kanya namang ikinabigla.
Well, George, I challenge you na kilalanin ang secret admirer na yun. Gusto ko kasing malaman kung sino talaga siya. Imporma nito. Sa puntong yun, nararamdaman ni George na para bang may mali sa sinabi nito. Sa boses pa lamang nito. Sasabihin ko agad sa iyo kapag nakilala ko siya. Saad ni George. Kinakabahan si George. Baka alam na niyang ako ang secret admirer niya. Kiit niya sa kanyang sarili. Nang nasa harapan na sila ng building, ng pagtitrainingan nito, ay agad na itong umalis ng walang pasabi. Hindi muna siya umalis. Kinatitigan niya ang likuran ni Samantha. Alam mo ba na ako yun? Nasambit na lamang ni George. Nilisan na lamang niya ang building na iyon. Mamaya pa kasi niya kukunin si Samantha. Hanggang sa kinagabihan ay hindi makatulog ng maayos si George dahil maraming pumapasok na alalahanin sa kanyang isipan. Isa na doon ang magpakatotoo na lamang siya. One step at a time. Saad ni George sa kanya sarili bago tuluyang sinakop ng kanyang antok ang buong katawan. Tumagal ng tumagal si George sa trabaho ay mas lalo lang naramdaman niyang nagdududa si Samantha. Kaya bawat araw na lumilipas ay kinakabahan na siya na baka sasabihin na talaga nito. At sa loob ng 2 linggo lumipas, nasanay na siya sa kasungitan nito. George, hindi ka pa ba titigil sa gawain mong yan? Tanong ni Kurt. Nasa bahay ni Tyrone sila ngayon, nagiinom. Hindi niya magawang magsaya kasi nagigilty na rin siya. Kaunti na lang. Depensa niya. Natawa na lamang si Kurt. Ang duwag mo kasi. Kung sinabi mo na lang sa kanya na gusto mo siya, baka alam mo na agad kung ano ang pagtingin niya sa'yo. Kung ano-ano pa kasing naiisip mo. Kumuha siya ng mango float. Napaisip siya sa mga sinabi ng kaibigan. Alam ko naman na duwag ako. Pero ito lang ang paraan na gusto ko. Dito ako masaya. Depensa naman niya. Sa mga sinabi mo sa amin, tiyak ako na naghihintay lang si Samantha na sabihin mo sa kanyang totoo. Nararamdaman ko na alam na niya ang lahat. Paliwanag nito. Natigilan siya. Sa tingin mo, nahalata na niya? Tumangulan si Kurt bilang sagot. Ilang saglit pa ay lumapit si Tyrone. Magsasalita na sana si George ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya na nag-text si Samantha sa kanya at mas lalo pa siyang sumaya nang mabasa ang buuan ng mensahe. Kailangan kong puntahan si Samantha ngayon. Imporma niya sa kaibigan. Lahat naman nakatingin sa kanya kasi para siyang nagagalak ng sobra. So, iiwan mo kami dito? Tanong ni Tyrone. Isa-isa niyang tinignan ang mga kaibigan. Babawi ako. Kailangan kong puntahan si Samantha ngayon. Walang pasabi ay umalis na siya agad. Naintindihan naman siya ng mga kaibigan kasi patay na patay siya kay Samantha. Nag-text back siya agad kay Samantha habang nakangiti pa rin. Hindi ako makapaniwala. Naimbitado ako para sa celebration ng success nito. Tangi na sambit niya. Nang tuluyan na sa labas na siya ng bahay ni Tyrone, ay iniwan niya ang kotse kasi taxi lang ang kanyang sasakyan. Hanggang sa makarating na siya sa bahay nito, ay 3 lang ang naging bisita ni Samantha. George! Sambit ni Samantha na makita agad siya. Maraming pagbabago ang nangyari sa loob ng 2 linggo at isa na sa mga yun ay ang pag-inimbita nito ni Samantha sa kanya para sa simpleng selebrasyon nito. Mabuti pumunta ka. Muling pagsasalita nito. Hindi masungit ang pagsasalita nito. Tinignan din ni George ang kasama nitong kaibigan. Congrats, Miss Montefalco. Bati niya. Walang pasabi ay binigyan siya ng red wine ng isa sa kaibigan ni Samantha. Isang malaking bagay na ito para kay George. Alam niyang naging malapit na siya kay Samantha. Alam niyang isa na ito sa step kung saan masasabi niyang makukuha na niya ang loob nito. Mag-enjoy lang tayo ngayon.
Malakas sa sambit ni Samantha. Makaraan ng ilang oras ay nalasing na silang lahat. Walang gustong umuwi dahil gustong mag-enjoy. Dito ka nalang matulog, George. Sambit ni Samantha. Nalapitan siya nito. Kitang-kita ni George na talagang matutumba na ito kung maglilikot pa. Ayos ka lang ba? Tanong naman niya. Ngumisi si Samantha. Ngunit sasagot na sana ito ay biglang natumba na ito, kaya mabilis na hinawakan ni George ang braso nito. Sa puntong yon ay pareha silang nagtitigas sa isa't isa na para bang wala ibang tao sa kanilang paligid. Ang ganda ng mga mata ni Samantha. Saad ni George sa kanyang sarili. George, nasambit ni Samantha. You have to rest. Saad niya sa mahinahong boses. Nanlaki ang mga mata ni Samantha na marinig nitong nag-English siya, pero hindi iyon big deal sa minutong yun. Saan ba ang room mo? Tanong ni George ulit. Nasa second floor. Nauutal na sagot ni Samantha. Walang iniisip na masamang gawin si George kay Samantha. He respect her, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili dahil naakit talaga siya sa mapupula nitong labi. Dadalhin na kita doon. Imporma niya. Kahit lasing siya ay binuhat niya si Samantha. Mabuti na lang ay maayos silang nakaabot sa harapan ng kwarto nito. Nang nasa loob na sila, ay ilalatag niya sana agad si Samantha, ay bigla siya natigilan na biglang hinawakan nito ang kanyang braso. Samantha, banggit ni George sa pangalan nito. Pero huli na ang lahat dahil hinalikan siya ni Samantha sa labi. Lasing siya, George. Kaya kanya hinalikan. Giit niya sa sarili. George, I want your body. I know you want me to. Malambing nitong saad. Ibang-iba ngayon si Samantha sa nakasanayan niya. Ito pala ang intimate side ni Samantha, but he respect her. No, you have to rest. Hindi na niya natapos ang sasabihin pa niya dahil bigla na siyang hinalikan nito ng husto. Sa puntong yun, mas lumalalim na ang kanilang halikan. Ni isa sa kanila ay wala nang gustong sumuko. Kinabukasan ay maagang nagising si George. Akala niya isang panaginip lang ang nangyari kagabi, pero hindi pala. Katabi niya ngayon si Samantha. Sam. Saad niya sa pangalan nito. Ngunit nagulat siya na mabilis itong tumayo at para bang hindi gusto ang nangyari sa kanilang dalawa. Wait, hindi makapaniwalang sabi nito. May nangyari sa ating dalawa? Tumayo na si George. Lasing tayong dalawa. Bigla mo na lang ako hinalikan at naging ganito na ang lahat. Ang paliwanag na yun ni George ay parang hindi sapat. Umupo si Samantha sa kama nito. Walang dapat makakaalam nito, George. This is just between us. Sabi nito sa boses sa parang nadidismaya. Nang marinig din yon ni George ay talagang nalungkot siya. Pero hindi niya pinahalata. Pero ayaw niyang lumabas agad sa kwarto nito na wala man lang paghingi ng kapatawaran. Humihingi ako ng kapatawaran. Pagsasalita niya. Nakatulala lamang si Samantha. It's okay. May kasalanan din naman ako. Sobra ako nadala ng aking nararamdaman. Tumangu-tango siya. Aalis ako. Saad niya. Hindi na nagsalita sa Samantha. Yun lang din kasi ang naisip niyang paraan. Hindi niya gustong iwan si George. Pero nagigilty siya sa kanyang ginawa. Kaya na makalabas na agad siya ay nagmadali na siyang tumungo sa kanyang bahay. Talaga bang nangyari yun sa inyo? Isa yon hindi makapaniwalang tanong ni Kurt nang sabihin niya ang mga nangyari. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsaya o malungkot. Hindi ko naiintindihan ang aking nararamdaman. Saan niya? Baka nagkagusto na sa'yo si Samantha, pare. Muling sambit ni Kurt. Kinatitigan niya ito. Hindi yun mangyayari.
Sa ganoong kabilis pare. Nag-aalala ako na baka yun na rin ang huli naming pagkikita. Kung hindi pa niya alam kung ano ang sikreto mo, ay hindi ka mag-aalala. Tugon naman ni Kurt. Ngunit napatitig siya sa kaibigan nang may naalala siyang nakalimutan dalhin. Yung cellphone ko. Naiwan ko sa kwarto ni Samantha. Hindi makapaniwala niya sambit. Ngayon lang niya napansin yun. Patay ka niyan. Tanging na sambit ni Kurt. Mabilis na tumayo si George. Hinanap niya sa kanyang bulsa. Kaya pala parang may nawala sa kanya. Akala niya naiwan lang yun sa bahay niya. Kailangan kong bumalik sa bahay ni Samantha. Saad ni George. Hindi mabasa ni George ang expression sa mukha ni Kurt. Pero mabilis na niyang nilisan ang bahay nito. Nang nasa harapan na siya ng bahay ni Samantha, ay agad siyang sinalubong ni Bibang. George! Sambit nito sa kanyang pangalan. Bakit ka nandito? Tanong nito na para bang isa siyang suspect sa krimen. Nasa loob po ba si Samantha? Maaari ko ba siya makausap? Balisang-balisa na siya. Malungkot ang mukha ni Bibang. Kanina pa siya umiiyak. Tinatanong ko siya kung bakit pero hindi siya sumasagot. Paliwanag nito. Napakunot ang kanyang noo. Ako po yata ang dahilan. Tangi sabi niya. Pumasok na agad siya. Nadatnan ni George si Samantha sa salas. Sam? Nagdadalawang isip siya. Mabilis sa lumingon sa kanya si Samantha. Ngunit nagulat siya nang galit ang ipinakita nito sa kanya. May sasabihin ako sa iyo, Sam. Sana hindi ka magalit. Saad niya. Lumapit siya dito. Nagkaharap na silang dalawa. Pero nabigla siya na sinampal siya nito ng malakas sa pisngi. Mabilis itong ipinakita sa kanya ang cellphone nito. Niloloko mo lang pala ako, George. Nag-apply ka ng driver para makuha mo ang gusto mo? Galit itong tanong. Hindi siya makasagot. Nalaman nga nito ang kanyang mga pinagagawa. Isang kakahiyang madadala niya hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo ito sa isang tao, George. George, kung alam mo lang, nagustuhan kita. George, kasi gusto kong ugali mo. Ikaw lang ang nakakatagal sa akin pero niloloko mo lang pala ako. Paliwanag nito. Napayuko si George. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Samantha para sabihin nito ang kanyang point of view. George, nagustuhan na kita eh. Mahal na kita. Hindi ko lang yun sinabi sa'yo kasi natatakot ako na baka hindi mo ko gusto. Paliwanag nito. Kung isang normal na araw lang ito, siguradong nagsasaya na si George sa kanyang narinig. Pero ngayon, kailangan niya matanggap ang galit ni Samantha. Sam, nagawa ko lang ang bagay na ito kasi sobrang mahal kita. Nagawa ko ang bagay na ito kasi matagal na kitang gusto. Ngayon ko nasasabihin sa'yo ang lahat, Sam. Matagal na kitang gusto. Paliwanag niya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Pero sa puntong yon ay hindi na siya matatakot na sasabihin niya ang lahat. George, sinaktan mo ko eh. Isang malaking panloloko ang ginawa mo. Galit itong sambit. Hahawakan niya sana ang kamay nito pero pinigilan siya nito. Kaya nagsalita na lamang siya. Sana maintindihan mo itong nararamdaman ko, Sam. Ganito ang magagawa ng isang pag-ibig na totoo. Inaamin ko na kasalanan ko ito kasi nagpanggap ako mahirap. Gusto ko lang na mapansin mo agad ako. Ito lang kasi ang nakikita kong paraan. Depensa naman niya. Hindi na nakapagsalita si Samantha. Muli siya nagsalita. Naiintindihan ko rin kung bakit ka galit sa akin. Nagmahal lang talaga ako, Sam. Sandali pa ay bigla siyang tinalikuran ni Samantha.
I can't deny it, George. Mahal na yata kita. Kasi ikaw lang ang nakapagbabago sa akin. Sa loob ng mabilis sa linggo, ay talagang masaya sa tuwing nandyan ka. But now, with the truth, hindi ko alam kung saan napatutungo ito. Mahabang pagsasalita nito. Muli niya nga hawakan sana ang kamay nito. Nagtagumpay naman si George. Mahal kita, Sam. Ang mga kaibigan ko ang makakapagsabi noon. Alam nila kung gaano kita kamahal. Paliwanag niya ulit. Ngunit kusang umayaw ang kamay ni Samantha. Galit ako sa iyo, George. Ayaw ko munang makita ang mukha mo. Ayaw ko munang maramdaman ang presensya mo. Dahil sa sinabi nito ay para bang gumuho ang kanyang mundo. Para bang isang kisap mata lang ay naglaho ang lahat ng pinaghirapan niya. Iniwan siya ni Samantha na hindi makapaniwala sa sinabi nito. Sam, sana dumating ang araw na mamahalin mo din ako. Mahinahon ngunit malambing niyang sabi. Naninig niya ang yabag ng paa ni Samanthang papalayo. Kaya siya naman ay unti-unti nang tumulo ang mga luha. Umaasa pa rin ako na hindi dito natatapos ang lahat. Saad niya sa kanyang sarili. Umalis siya sa bahay ni Samantha, nadala ang hinagpis. Isang buwan na ang lumipas sa wala ng balita si George kay Samantha. I gave her the space she wants. Paliwanag niya kay Tyrone. At kahit isang buwan na ang lumipas, ay hindi pa rin niya malimutan ang kanyang natatanging mahal na babae. Siya na lang ang parating bukang bibig mo, pare. Hindi ka pa ba nag-move on, John? Wala na, oh. Sobrang layo na ng agwatin yung dalawa. Paliwanag ni Tyrone. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi nito. Sa loob ng buwan, parati niyang binubukang bibig si Samantha. Darating din ng araw na muli kami magkikita, pre. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Galit siya dahil nagawa ko ang magpanggap para lang mapansin niya ako. Paliwanag niyang naluluha na. Uminom naman ulit siya ng beer. Madaming nagbago kay George. Alam niya yun sa kanyang sarili. Pare, namimiss na namin yung dating ikaw na palaban. Dahil lang ba sa isang babae ay mawawala na saysay ang lahat? Paulit-ulit na tayo dito, oh. Nahihimigan na rin niya ang inis sa boses ito. Sino ba naman ang hindi? Mahal ko si Samantha, pare. Tanging nabanggit niya. Tumayo si George para sana umalis. Pero bigla siya sinuntok ni Tyrone. Napalingon siya sa kabilang parte. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Hindi ako galit sa iyo, George. Naiinis lang ako sa iyo. Kasi hindi ka man lang natauhan. Singhal nito. Naiintindihan ni George ang kanyang kaibigan. Hindi naman siya lumapan. Ang ginawa niya ay umalis siya. Mabilis siyang tumungo sa kanyang bahay. Samantha, mahalin mo naman ako, oh. Giit niya sa sarili. Nang nasa kanyang kwarto siya, ay inihagis si George ang mga babasaging bagay na nakikita niya. Sam, alam kong mahal mo ko. Darating ang araw na hanapin mo ko. Sigaw niya ng malakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang litrato ni Samantha. Ang ganda mo talaga. Kahit sa ang anggulo ka tignan. Sambit niya habang tumutulo ang kanyang luha. Kaso lang, kahit sa ang anggulo rin, ay malabong makikita tayong ulit. O baka hindi mo nga ako kayang mahalin. Iyahagis na sana ni George ang cellphone sa pader, ay biglang nag-text sa kanya ang isang unknown number. George, it's Francine. No-ospital ngayon si Samantha. Hindi pa siya nagigising simula noong maaksidente siya. I think we need your help. Hindi namin makontak ang kanyang mga magulang sa Amerika. I hope you get this message. Napatitig si George sa kanyang binasa. Samantha,
Sambit niya sa pangalan nito. Pupuntahan kita. Mabilis nagbago ang kanyang emosyon. Noong una ay nalulungkot siyang hindi na siya magkaroon ng pag-asa kay Samantha. Pero ngayon ay kinakabahan na siya na baka mahuli na ang lahat. Muling nag-text ang kaibigan ni Samantha ng address. Sana maayos ang kalagayan mo, Sam. Nag-aalala niyang sabi. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, ay agad niya naman tinungo ang ospital. Kahit sa kanyang pagmamaneho ay parati niya sinasambit na sana maayos lang si Samantha. Sana hindi malupa ang mata mo, Sam. Saadpad niya ulit. Ilang minuto pa ang lumipas ay narating na niya ang ospital. Agad siyang nagtanong sa nurse. Saang room po naka-admit si Samantha Montefalco? Tanong niya. Hinanap agad nito ang impormasyon. Room 05 po. Pagkatapos niya magpasalamat, tinungo na niya ang room na iyon. Sakto naman na lumabas ang kaibigan ni Samantha. Magkasalubong sila. Where is Sam? Maayos lang ba siya? Hindi ba malubha na tamo niyang injury o kung ano man? Balisa niyang tanong. Malungkot ang mukha nito, kaya nahinto si George. Malubha ang natamong injury ni Samantha, George. Hindi pa siya agad magigising. Pero sabi ng doktor na walang kasiguraduhan kung magigising pa ba si Samantha. Dahil sa impormasyong narinig niya, ay para ba siyang nabingi. Napatitig na lamang siya dito at unti-unti nang tumulo ang kanyang mga luha. I need to talk to her, doctor. Nauutal niya sabi. Babalik yun mamaya. Tugon naman ito. Hindi na siya nagsalita pa. Pumasok na siya sa loob ng room at nang makita niya si Samantha ay maraming hose ang nakakabit sa katawan nito. Sa minutong yun ay parang ayaw nang huminto ng kanyang luha. You don't deserve this, Samantha. Sambit niya na makalapit. Gusto niyang yakapin si Samantha. Ilang sandali pa ang lumipas ay pumasok si Francine kasama ang isang doktor. Pinunasan agad ni George ang kanyang luha. Kamusta po ang pasyente, doktor? Tanong niya. Lumapit muna ito kay Samantha at nag-check sa mga bagay-bagay. I can't promise na makarecover agad ng pasyente kasi sobra siya na-injure sa aksidente. But we will do our best. Paliwanag ng doktor. Napatango na lamang siya kahit gusto na niyang magtanong ng kung ano-ano. Kakayanin ng pasyente ang lumaban. Huling pagsasalita nito. Wala siyang problema sa ospital na nakakonfine si Samantha dahil maganda naman ito at kalidad ang mga doktor. Ang pinag-aalala niya lamang ay baka hindi makalaban si Samantha. At baka magkaroon din ng malaking problema. Muling pagsasalita ng doktor. Natigilan si George. Akala niya hanggang doon lang, pero hindi pala. Mas madagdagan pa pala ang kanyang pag-aalala. Bakit po, doktor? Nahalata na talaga sa boses si George ang sobrang pag-aalala. Umiba ang ekspresyon sa mukha ng doktor. Buntis ang pasyente. Humina rin ang tibok ng puso nito. Kaya parati naming minomonitor ang kalagayan ng dalawa. Kasi hindi pwede may mawawala sa kanilang dalawa. Kung isa man sa kanila ang bibigay, madadamay ang isa. Napahagod na malagkit si George sa kanyang muka. Dok, gawin niyo po ang kaya niyong gawin. Para lamang sa dalawa. Magbabayad ako ng kahit magkano. Basta magiging safe ang dalawa. Kinakabahan niyang saad. Tinapik ng doktor ang kanyang balikat. I can't promise, but that doesn't mean we will not do our best. Paliwanag nito. Hindi na siya tumugon pa. Naniniwala siya sa kakayahan ng mga ito. Ang gagawin niya ay ang magdasal na lumaban ang dalawa. Buntis si Samantha. Giit niya sa kanya sarili. Babalik ulit ako mamaya. Imporma ng doktor. Pagkaalis agad nito ay nagkitingi na silang dalawa ni Francine. Buntis si Samantha. May alam ka ba kung sino ang ama?
Tanong niyang nagdadalawang isip. Natatakot siya sa maaaring malaman niya. Wala siyang ibang ikinuwento sa akin, George. Ang isipin muna natin ngayon ay ang makalapad ang dalawa. Saad nito. Tumango si George. Napaupo na lamang siya sa sofa habang maraming iniisip. Ipagdarasal natin silang dalawa, George. Lumipas ang 3 araw ay hindi pa rin nagigising si Samantha. Alam ni George na lumalaban pa ito, pero kahit na anong pagpapaniwala niya sa kanyang sarili, ay hindi pa rin niya maiwasang isipin na baka bumitiw ang mga ito. George, hindi ka pa ba magpapahinga? Ilang araw ka na kasing puyat, sambit ni Francine. Ngumisi lang siya na malungkot. Ayos lang ako, Francine. Ikaw, kung gusto mo munang umuwi sa inyo, ako na ang bahala dito. Sige, George. Magpapahinga na muna ako. Tugon naman nito. Pagkaalis si Francine, ay siya namang pagdating ng doktor. Kaya tumayo si George at sinalubong ito. Doc, kamusta na po ang pasyente? Tanong niya. Ngumisi ang doktor. Naging dahilan din yun na para bang nakaramdam ng komportable si George. So far, naging maayos na ang dalawa. Maghintay na lamang tayo na magising ang pasyente. Paliwanag nito. Natuod na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Sobra siyang nasiyahan sa narinig. Akala niya mawawala na si Samantha sa kanya. Magiging maayos din ang lahat. Giit niya sa kanyang sarili. 1 linggo na ang lumipas ay maayos na si Samantha. Inaalagaan ni George si Samantha ng mabuti. Bukas sa bukas din ay makakaalis na tayo dito sa ospital. Imporma niya. Ngumiti si Samantha sa kanya. Mabilis ding hinawakan ang kanyang 2 kamay. Maraming salamat, George. Kasi nandito ka sa tabi ko. Kahit tinaboy kita, ay hindi yun naging rason para isipin mong hindi na ako tulungan. Paliwanag nito. Masaya si George kasi nakikita ni Samantha ang kanyang halaga. Nakita nito ang ginawa niya. George, sana makapagsimula tayo ng isang masayang ugnayan. Sambit nito. Natigilan si George na marinig yun. Sa puntong yun, ibang-iba ang gustong ipahiwatig ni Samantha sa kanya. Sam, matagal ko na ang pinapangarap na magkaroon ng masayang ugnayan sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang nais mong sabihin pero gusto kong magkaroon tayo nun. Tugon ni George. Wala siyang ibang iniisip sa minutong nagkatitigas silang dalawa kundi ang mahalikan si Samantha. Gusto ko pang makilala kita, George. Yun ang gusto kong sabihin. Gusto kong bigyan ng halaga ang pagmamahal mo sa akin. Kasi alam mo, gusto rin naman kita eh. Masayang sambit ni Samantha. Ngunit may sasabihin sana si George tungkol sa pagbubuntis ito. Pero sinabi ni George sa doktor na tsaka lamang sabihin ang lahat kung malalaman mismo ni Samantha na buntis ito. Ayaw niyang pangunahan ito kahit alam na niya. Maasahan ko yan, Sam. Masaya niyang tugon. Akala ni George na hanggang doon na lamang ang lahat, pero bigla siyang hinalikan ni Samantha sa kanyang labi. Sa wakas, malapit na ako sa pinapangarap ko. Saad ni George sa kanyang sarili habang nilalasap niya ang init ng labi ni Samantha. Nagbago ang ikot ng buhay ni George simula noong binigyan siya ni Samantha ng chance na makilala nila ang isa't isa. Sam, sambit niya na makapasok na siya sa bahay nito. Malapat ang ngiti ni Samantha na makita siya. 1 linggo na ang lumipas simula noong nagsimula silang kilalanin ng isa't isa. Maraming nalaman at naiintindihan si George sa buhay ni Samantha. Bakit ka nandito? Hindi ka ba busy sa kumpanya mo? Tanong ni Samantha. Tumango si George. Hindi pa naman ako busy. Binibisita lang kita ngayon kasi namiss din kita.
Natawa si Samantha sa kanya sinabi, pero alam ni George na kinikilig ito. Kaya ngumiti din siya. Simula noong nagkaroon na tayo ng magandang ugnayan, ay talagang ang corny mo na, giit ni Samantha. Tumabi siya dito. Ganoon naman kasi ako, Sam. Mas makikilala mo pa ako kung magiging tayo na. Napatitik si Samantha sa kanya. Natahimik din si George. George? Sambit nito na para bang nahihiya. May sasabihin ako. Hinawakan ni George ang kamay nito. Ano yun? Makikinig ako. Kinatitigan siya ni Samantha. Kasi gusto ko malaman mo na gusto kong maging parte ng buhay ko. I want more from you, George. Narealize ko na rin na sobrang tanda ko na pala para magpakipot pa sa iyo. Narealize ko na importante ka talaga sa buhay ko. Kaya ngayon, hinihiling ko na maging aking ka na lang habang buhay. Sa puntong yon, unti-unting lumapat ang ngiti ni George. Hindi niya inaasahan na ganoon lamang kabilis ang lahat. He really likes it. Sam, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Dahil sa sinabi mo, ay gusto ko sumaya na sobra. Paliwanag niya. Hindi na niya hinintay na muling magsalita si Samantha. Mabilis siyang hinawakan ang magkabilaang pisngi nito at hinalikan ito na sobrang mapusok. Sam, gusto ko maging parte ng buhay mo. Magsimula tayo. Isang panibagong yugto ng ating mga buhay. Hindi na sumagot si Samantha. Alam ni George na pareha sila na sinisigaw ng puso. 3 araw na lumipas ay kasiyahan lamang ang namayani sa buhay ni George. Wala na siyang hihilingin pa kundi ang magpatuloy sa kanilang ugnayan. George, may problema sa kumpanya mo. Sabi ni Tyrone. Nasa bahay siya ngayon at pupunta na sana siya sa kumpanya para magtrabaho. Ngunit nabigla na lamang siya sa sinabi ni Tyrone. Problema? Hindi naman binalita sa sekretarya ko Saan galing ang balita na yan? Tanong ni George na sa minutong yun ay kinakabahan na siya. Tignan mo na lang sa internet. Pumasok ka sa GC natin at buksan mo ang maraming file doon. Imporma nito. Agad na sinunod ni George ang sinabi ni Tyrone. Ilang minuto na mapagtantong totoo nga ang sinabi nito ay agad siyang umalis sa kanyang bahay. Nakalimutan pa nga niyang tumawag kay Samantha. Nang nasa kumpanya na siya, ay sinalubong siya ng kanyang sekretarya na si Hansel. Bigla-bigla pong nawawala ang mga pera sa bangko po. Saad nito. Sa puntong yon ay gusto na niyang sumabog sa galit pero dapat niyang kinakalmang sarili. Ikwento mo lahat sa akin, Hansel. Utos niya dito. Iyon naman agad ang kanyang ginawa. Nang makarating na sila sa opisina ay may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan ko umalis sa bansa. Saad niya. 3 linggo nang wala ng balita si George kay Samantha. Isa na namang pagkakamali ang kanyang nagawa at kahit nalutas na niya ang problema ng kanyang kumpanya ay may problema na naman siyang kailangan niyang kakaharapin. Pre, halos araw-araw kong tinatanong ni Samantha sa amin. Pero mismong kami ay walang maisagot kasi hindi ka naman sumasagot sa aming tawag o text. Hindi ka namin mahagilap. Paliwanag ni Kurt. Nasa treehouse sila ngayon. Isa na namang malaking problema ang kailangan niyang ipaliwanag kay Samantha. Pumunta ako ng Guam kasi malaking pera ang nawala sa kumpanya. Nilutas ko yon dahil nandoon galing ang may kasalanan nun. Giit ni George. Pero hindi mo man lang sinabihan si Samantha. Alam mong may babae nagmamahal na sa'yo. Giit naman ni Kurt. Yun nga ang problema ko ngayon Alam kong kasalanan ko na naman. Naging irresponsable ako. Sana nga ay may tindihan ako ni Samantha. Paliwanag naman niyang sobrang nag-aalala na. Papatagalin mo ba ang lahat, George? Tanong naman ni Tyrone.
Naging dahilan yun para tumayo na siya at mabilis na nilisan ang treehouse nila. I am so sorry, Samantha. Pagdarasal ni George. Nasa harapan na siya ngayon sa bahay ni Samantha. Agad siyang nakapasok dahil si Bibang ang sumalubong sa kanya. Sam, Banggit ni George sa pangalan ni Samantha na makita niya itong nasa sofa. Nanonood ito ng movie. Pero mabilis itong tumayo. Kitang-kita ni George ang galit ni Samantha. Bakit ka pa pumunta dito, George? Ang kapal na mukha mo para magpakita pa sa akin. Sigaw nito. Natahimik si George. Umalis ka na, George. Ayaw ko makita ang pagmumukha mo ng isang lalaking katulad mo. Sigaw ulit ito. Hindi natinag si George. Nilapitan pa rin siya ni Samantha. Tatanggapin niya kung anuman ang magiging kahinatnan nito, pero magpapaliwanag siya dito na mabuti. Maraming araw ako nag-aalala. Maraming araw ako nag-iisip na baka ay naloloko mo lang talaga ako. Sigaw nito ulit. Pinaghahampas na siya nito sa dibdib. I am so sorry, Sam. Nagkaroon lang ng problema sa kumpanya ko. I am so sorry. Kasi hindi ko man lang sinabi sa'yo. Hindi man lang ako nagpaliwanag agad. Hindi man lang ako nag-text o tumawag. Ngunit nakatanggap ng isang malakas sa sampal si George. Napahawak siya sa parting yun. Umalis ka dito. Malakas na malakas ang sigaw nito. Sobrang nadismaya si George. Pero kung pipilitin pa niya si Samantha, baka mas lalo lamang ito magalit sa kanya. Kaya kailangan niyang umalis. Hindi ko talaga ginusto ang lahat ng ito. Mahal kita, Sam. Hindi yun magbabago. Paliwanag niya. Unti-unti na siyang tumalikod. Ninisan niya ang bahay ni Samantha na sobrang malungkot. Isang linggo na ang nakakalipas ay hindi maintindihan ni George kung bakit araw-araw niya naiisip si Samantha. Gusto niyang makita ito ulit pero alam niyang galit pa ito sa kanya. Wala kang magagawa niyan, pre. Isang malaking kasalanan naman kasi ang nagawa mo. Paliwanag ni Kurt. Binisita siya ng mga kaibigan kasi simula noong nangyari yon sa kanilang dalawa ni Samantha ay para bang nawala ng saysay ang kanyang buhay. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, pre. Namimiss ko na ang babaeng yun. Gusto ko na siyang yakapin. Namimiss ko na ang kanyang halik. Nalulungkot niyang sabi. Sandali pa ay niyakap siya ni Kurt. Magiging maayos din ang lahat, pare. Naniniwala naman si George na maging maayos din ang lahat. Pero kailangan mong harapin ang mga investor mo ngayon, George. Nasa kanila ang desisyon sa kumpanya mo. Kung hindi ka magpapakita, baka masasayang ang lahat. Paliwanag ni Tyrone. Napatingin siya kay Tyrone. Haharap ako sa kanila. Nagngitian sina Kurt at Tyrone. Mamayang hapon, 4 p.m. Kailangan mong kunin ulit ang loob nila. At nabalitaan ko rin kasi na may pinapasok na bagong investor ang executive. Nalaki ang mga mata ni George. Bakit hindi nila sinabi sa akin? Si Tyrone ang nagpaliwanag. Alam nila ang nangyayari sa iyo ngayon, George. They want you to fix yourself. Isang linggo ka nang nandito lang sa bahay niyo. At isang linggo na rin kailangan nila ang presensya mo. Kinahapunan ay kahit ayaw ni George ay pinilit na lamang niya ang kanyang sarili na pumunta sa meeting. Kakayanin mo ang lahat, George. Ang problema ay mabilis lang niyang maresolba. Saad niya sa kanyang sarili. Pumasok na siya sa meeting room, ngunit nagulat siya na makita niya si Samantha. Nakaupo ito sa pinakadulo at nakangiti itong nakatingin sa kanya. Sam? Hindi makapaniwalang sambit ni George. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa oras sa iyon. Pero nasa kanyang harapan ang nag-iisang babaeng mahal na mahal niya. Nakangiti pa ito sa kanya. Ibig ba sabihin ito ay pakulo lamang ito ng mga kaibigan ko? Giit niya sa kanyang sarili. Wala kasing ibang naroon kundi si Samantha lamang.
Ngunit sandali pa ay biglang may nagsipasukang mga tao. Should we start? Tanong ng isang investor na makaupo na ito. Akala niya isang pakulo lang. Hindi pala. So, si Samantha ang bagong investor ng kumpanya ko? Tanong niya sa kanya sarili. Tinignan niya ang mga kilala na niyang investor. Napabantong hininga siya. Mabilis ang mga pangyayari. Nagpaliwanag siya sa mga dahilan niya. Naging totoo siya at humingi siya ng kapatawaran sa mga ito. Sana hindi na muling mangyari ito, Mr. Estrella. Sambit ng isang pinakamalaking investor niya. Nag-shake hands sila. Hindi na, tangi sambit niya. Umalis na ang mga ito. Nagpaiwan si Samantha habang nakaupo pa rin ito sa pinakadulong upuan. Ngunit tahimik lamang silang dalawa. Ang bilis ng panahon. Biglang pagsasalita ni Samantha. Tumayo pa ito, ngunit tumalikod sa kanya at tumingin lamang sa natatanaw na mga building. Narealize ko na mali rin pala ako. Kasi hindi man lang ako nakinig sa paliwanag mo, George. Nagpadalos-dalos din ako kasi galit ako. Kulang ako sa pag-unawa at tiwala sa'yo. Hindi ko naparamdam ang mga yun sa'yo, George. Mahabang paliwanag nito. Muli itong tumingin sa kanya. Gustong sabihin agad ni George na namimiss na niya ito. Sam, kung galit ka pa sa akin, susuyuin kita ulit. Namimiss na kita. Saan niya? Hindi na siya makapagpigil pa. Sandali pa ay biglang ngumiti si Samantha sa kanya. Unti-unti na itong lumapit sa kanya. Huwag ka na magpaliwanag sa akin, George. Pinapatawag naman na kita. Ayaw ko na kung saan-saan na naman naabot ang lahat ng away ni ito. Pagsasalita nito. Na magkaharap na silang dalawa ay bigla siya nitong hinalikan. Napapikit si George na para bang pagmamayari na niya ang kabuuang buhay ni Samantha. At na magkaroon ng uwang ang kanyang mga labi ay muling nagsalita si Samantha. George, magtiwala ka sa akin at ganoon din ako sa iyo. Uunawain kita at ganoon ka rin sa akin. Simula sa araw ni ito ay dapat natin pag-usapan ang lahat. Paliwanag nito. Napangiti si George. Mabilis siyang hinawakan ang magkabilaang pisngi ni Samantha. Namimiss na niya talaga ang halik nito. Kaya na magsawa siya ay agad siyang nagsalita. Hindi ko nasasayangin na pagkakataong ito, Sam. Magiging responsable na ako. Ipapangako ko yan sa'yo. Tumango-tango si Samantha. Maliwanag para kay George ang lahat. Alam niyang ito na ang simula sa pagbabago ng kanilang mga buhay. Pinapatawad na kita, George. Saad ni Samantha. Maraming salamat, Sam. Tugon naman niya. Nagkatingin na silang dalawa na para bang mga bagong magkasintahan. Magbabago na ako, Sam. Muling sambit ni George. Sandali pa ay marahang hinawakan ni Samantha ang kanyang magkabilaang pisngi. May sasabihin ako sa iyo, George. Sambit nito. Naghintay lang si George. Buntis ako, George. At ikaw ang ama. Magiging ama ka na. At magiging isang ina na ako. Masayang balita nito. Ngumiti si George. Alam na niya noon pa na buntis ito. Hinintay lang niya si Samantha mismo ang magsabi sa kanya dahil alam niyang mas maganda kapag ganoon. Alam niyang may dahilan siyang malaman na sa kanya ang anak nila. Sam, magiging isang pamilya na tayo. Isang bagong pamilya. Masayang sambit ni George. Oo, George. Isang masayang pamilya. Sang-ayon naman ni Samantha. Muli sila naghalikan. Ang matapos din ay umuwi sila sa bahay ni Samantha na puno ng pagmamahal. Ibinalita ni George sa kanyang mga kaibigan na magiging ama na siya at nagkapatawaran na sila ni Samantha. Congrats, pre! Masayang bati ni Kurt.
At kahit sobrang gabi na ay talagang pumunta ang kanyang mga kaibigan para personal siya nitong mabate ng congratulation. Nasa kwarto na ba si Samantha? Tanong ni Tyrone. Nasa labas sila ng bahay habang pareha silang tatlo na may hawak na red wine glass. Oo, pinapahinga ko na kasi sobra siya napagod. Paliwanag naman niya. Dahil silang tatlo lang, alam ni George na mailalabas niya sa mga ito ang nararamdaman niya ngayon. Ngayon na ako naniniwala na totoo talaga ang kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Natatawa sambit ni Tyrone. Napangiti na lamang si George. Pero sa wakas pare George, natupad na rin ang pangarap mo noon. Natupad mo na rin ang babaeng pinakamamahal mo. Hindi makapaniwalang sabi ni Kurt. Napatingin si George sa kalawakan. Dahil naniniwala ako na kapag ipinagdarasal mo ang isang tao sa Panginoon na gusto mo siya, ibibigay talaga niya ang kagustuhan mo. Paliwanag naman niya. I am so proud of you, pare. Akalain mo yun? Ang dami mong pinagdaanan at ngayon, magiging ama ka pa. Masayang sabi ni Tyrone. Tumingin siya sa dalawang kaibigan. Dahil din sa inyo ay naging matagumpay ako sa plano ko na akala ko ay hindi ko makukuha. Tinulungan niyo ako sa aking pangarap. Ang drama naman pala natin. Natatawang sabi ni Kurt. Sabay na binatukan ni George at Tyrone si Kurt. Ang epal mo talaga kahit kailan. Birong sabi ni George. Muli silang tumingin sa kalangitan. Doon pa man, inaakala ko na hindi magkakatotoo ang mga pangarap. Pero ngayon, masasabi ko talaga na the most powerful thing in the world is to look for our dreams to commit. Napangiti si George sa sinabi ni Tyrone. Ikaw na naman ngayon na may in love sa isang babae. Si Francine, alam ko ang tungkol sa inyong dalawa. Natatawa niya saad. Nagtawanan ulit silang tatlo. Sa puntong yun, nag-uumapaw ang rason ng kasiyahan ni George at walang mapagsisidlan yun. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!